Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. In terms naman of heavy rainfall, ito po yung ating latest weather advisory. So, posible tayong makaranas sa mga malalakas sa pag-ulan pa rin na dulot ng habagat, especially dito sa area ng Luzon and sa portions ng Visayas. So, mapapansin po natin dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region, malaking bahagi ng Cordillera, most of Central Luzon, including Metro Manila, portions ng Calabarzon, Mindoro Provinces at Antique. Asahan po natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. So for today, yung mga lugar po na hindi kasama dito sa weather advisory, rest of Luzon, rest of Visayas and Western Mindanao, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. So mapapansin po natin, simula today to tomorrow afternoon, posible magpatuloy yung mga pag-ulan na yan hanggang sa Lunes ng hapon. So tulad nga po na nasabi ko kanina, significant pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan until Monday. Posibleng umabot ng 200 mm sa pag-ulan itong mga lalawigan shaded by orange, so Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Tulad nga po na nasabi ko kanina, patuloy po tayo mag-monitor ng mga local heavy rainfall warning issuances sa ating mga lugar dahil nananatiling mataas yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil significant pa rin ng mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala, itong mga lugar shaded by yellow, posible po rin dyan yung mga pag-ulan up to 100 mm. In terms of flooding, posible po yung mga localized flooding especially sa mga low-lying o yung mga susceptible areas. So for starting Monday afternoon to Tuesday afternoon, mapapansin po natin, no, malaki yung pinagbago, mababawasan na yung mga pag-ulan sa mga areas further inland dito sa Mainland Luzon area. Gayunpaman, posible pa rin umabot ng 200 mm sa mga pag-ulan dito sa Zambales at Bataan, 50 to 100 mm sa mga pag-ulan sa ilang areas ng Ilocos Region, maging sa Benguet, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Pero mapapansin po natin yung mga lalawigan sa central and eastern portions ng Luzon, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating inaasahan dahil possible by this time, yung nagpapalakas ng ating hanging habagat o southwest monsoon na si Typhoon Dolphin ay hihina na prior or after its landfall dito sa eastern portion ng mainland China. So once na humina or once na maglandfall itong si Bagyong Dolphin and tuluyang humina, ay hihina na rin yung pagkarak dito sa ating southwest monsoon, hihina yung mga hangin ng habagat, so hihina na rin yung mga pag-ulan dito sa inland areas ng ating bansa. Gayunpaman, itong mga exposed na lalawigan, particularly over western Luzon, ay makakaranas pa rin ng pag-ulan hanggang sa Tuesday po ng hapon. At para naman sa ating 3-day weather outlook, so ano ba yung inaasahan nating panahon Monday onwards? So kahit na humina yung epekto ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms over Metro Manila and most of Luzon. So Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Mimaropa. Possible po hanggang sa araw ng Wednesday may mga chance pa rin po tayo ng pag-ulan. Pero generally improving conditions na ating inaasahan over Bicol Region area. Samantala sa Visayas, Monday to Wednesday ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa Western Visayas area, particular na sa may Panay Island and Negros Island region. So Iloilo City, asan pa rin po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero over the rest of Visayas, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather po ang ating inaasahan na may tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Monday to Wednesday, sa malaking bahagi ng Mindanao, wala naman po tayo inaasahang significant o yung mga sustained na pag-ulan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Now magtungo naman po tayo dun sa tinatawag na heavy rainfall warnings. Ito po ay kaiba dun sa ating weather advisory na pinakita kanina kasi kapansin-pansin po na halos magkatulad yung kulay pero iba po yung purpose nito. Yung heavy rainfall warnings natin, real-time warnings po ito. So for the next 3 hours naman, ito yung magsasagot sa mga tanong natin kung ano nga ba yung aasahan pang ulan sa mga susunod na oras, whereas yung weather advisory, sinasagot yung tanong kung malalakas pa ba yung mga pag-ulan natin sa mga susunod pa na araw. Kapag sinabi po natin yellow rainfall warning, ito po ay heavy rains or malalakas na mga pag-ulan. So ang payo ng Pag-asa, maging alerto or maging aware na po dun sa mga posibleng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas at yung mga malalapit po sa kailugan. Kapag naman po meron tayong orange warning, intense rains po ito, possible po ang napakalakas na ulan. At kapag naman yung red rainfall warning, yung torrential rains po, ang aasahan natin within the next 3 hours. Ibig sabihin, lubhang malakas na ulan. Kaya naman, ine-expect na talaga natin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar
Kaya naman, kailangan na po ng response. Emergency response we're talking of. At ito po yung nangangailangan ng agarang solusyon po no, doon sa mga disruptions pagdating sa komunikasyon, transportasyon at iba pang sektor.